Yeah. Sarap ito, ah. Marami kang nakatagong wine dyan sa baba. Ha? Han, tingnan mo. No, thanks, hon. Tama-tama sa kinakain mo to. Kuya, kamusta ka na? Baka naman panay alak na lang ang pinag-aabalahan mo. Alam mo namang nag-iisa na ako. And I enjoy drinking good wine. A good wife will do better than wine. Hindi ka na lang mag-asawa ulit. I'm too old for that. At ayaw kong mapadali ang kamatayan ko nung dahil sa babae. Yeah, nga pala, kuya. Naalala ko nung nag-first mild heart attack ka because of Sandro, di ba? O, kumusta na nga pala yung anak mong bakla? Yung hinayupak na yun. Akala niya, mapapalambot niya yung puso ko dahil sa pag-amin niyang bakla siya. Ayun, tawag ng tawag. Pati yung mga maid tinatawagan para makausap ko. Manigas siya. Hindi ko siya kakausapin. You mean you haven't seen him since then? Hindi. At huwag siya makasulpot-sulpot dito sa bahay dahil baka mapatay ko siya. Alam mo, kuya, naintindihan kita eh. Kahiyan yan sa pamilya eh. Kung ako magkaroon ng anak na syoke, mapapatay ko talaga. Buti na lang, swerte ako kay Vincent. You don't have to be so hard on Zandro, kuya. You know, don't give up on him because I believe they can change. Alam nyo, confused lang yung mga baklang yan sa mga sarili nila. Who knows? Kaya siya tumatawag sa'yo, baka gusto niya na magbago. Give me the number of Zandro. Iimbitahin ko siya sa wedding anniversary namin. Honey. Lane, yun mga kailangan mong kumbitahin pa siya. Kahiya-hiya. No, I want him to be there. You know, para mag-usap kayo. Malay mo, he just needs help and support para magbago siya. He's your only son, kuya. Only daughter ka mo. Mga punyemas na bakla niyo. Pagbababarling ko yan, ang lalandi. Here's my son's number. So what do you want to know? Kung ano sinasabi sa'yo ni Vincent noon kapag magkasama kayo. Kung anong kinikwento niya tungkol sa akin. Hindi ka namin pinag-uusapan, okay? Wala rin siya sinasabi masama about you. Walang pupuntahan tong usapan na to. Kailangan ko na rin umalis. Eric, mahal ba ako ng asawa ko? Kung bakla din siya gaya mo, capable ba siyang magmahal ng isang babae? Gaya ng pagmamahal ng isang tunay na lalaki sa isang babae. Please, I need to know. Wala ka talagang alam sa mundo namin, ano? I hate it na of all people sa akin mo pa tinatanong ang mga to. But I won't lie to you. And yes, it is possible na magmahal kami ng mga babae. Gaya lang ng
pagmamahal namin sa aming mga ina, sa mga kapatid ng babae, at mga kaibigang babae. Pero yung romantic love, no. It's not possible na kaya namin magmahal sa babae ng ganun. Hindi kayang punuin ng babae yung mga hinahanap at kakulangan dito. Kahit pilitin namin yung sarili namin. At hindi rin ganun kasatisfying na makipag-love make ng gaya namin sa isang babae. Kung bakla ang gagawa nun, kailangan isipin niya rin kunyari na lalaki yung para masatisfy lang namin yung babae. Hindi ko alam kung bakit tinatanong mo sa akin to, pero sinasagot kita as honest as I can. Now, excuse me, I really, really need to go. Yung romantic love, no, it's not possible na kaya namin magmahal sa babae ng ganun. There's a saying that goes, kung ayaw mong malaman ang sagot, then don't ask. But I wanted to know. Kahit masaktan ako, I knew na hindi ako patutulugin ng isip ko. Not until malaman ko kung ano ang pagkukulang ko kay Vincent. Kung bakit hindi ako enough. Kailangan niyang isipin na kunyari, lalaki din yung I love you, babe. Inisip ko na baka hindi totoong sinabi ni Eric. Na gusto lang niya akong saktan. Dahil nilayo ko si Vincent sa kanya. The 10 years na pinagsamahan namin ni Vincent, it couldn't have all been lies. Hello? Mami, nasan ka? At naisip ko, may isa pang paraan para malaman ko kung nagsasabi nga ng totoo si Eric. Pauwi na ako, Vincent. Please wait for me. Ay nako, sige ka, mahipa ka naman sa mga hangin. Ang OA, ah. Can you blame me, friend? Kasi hindi pa rin ako maka-move on na ginawa mo yung kay Lali. Diyos ko, sinabi mo lahat yun. What else was I supposed to tell her? Sinabi ko lang naman sa kanya yung totoo. But you didn't have to be so insensitive. Diyos ko, alam mo yung pinagdadaanan ng jowa mo, no? Ex-jowa. Oh my God, tapos sasampalin mo pa ng katotohanan. My God, Eric, umamin ka sa akin, bakla ka? Okay, fine. In a way, sinabi ko sa kanya yung totoo. Para lang makaganti sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin sa work ko. Tsaka, ano bang gusto niya? Sundan niya lang ako at kulitin na lang habang buhay? Diyos ko, my God, Eric, alam mo, gusto kita sa bunutan, no? Tsaka gusto kitang kurutin. Oh my God, ang gagaga mo!
Ano? Well, actually, hindi naman kita masisisi kasi alam ko yung mga pinagdadaanan mo eh, mga pinanggagalingan mo. Pero basta mangako ka lang sa akin na hindi mo naguguluhin si Lali. Ano pa bang ginagawa ko? Diyos ko, my God, nagsasalita ka pa. Ay, so mag-promise ka rin sa akin na kahit anong issue kay Lali, hindi mo na sila guguluhin, okay? Wait lang, ano itong pakakain mo sa akin, ha? Dahon? Oh my God, ha? Lakas makarabit, ha? Ano ako, kabayo, giraffe? Chip, ha? Saan ka nanggaling? I went to see Eric. Why? What did you do to him? I just talked to him, Vincent. May mga bagay siyang sinabi sa akin tungkol sa pagiging bakla. Yung mga hindi mo sinasagot, tinanong ko kay Eric. At sinagot niya ang lahat. Pag nasa kama tayo, siya ang naiisip mo, no? Please, nakatim. Sino sa amin ni Eric ang mas mahal mo? Answer me, Vincent. Kapag hindi mo sinagot, susugurin ko ulit si Eric. And this time, aawahin ko na talaga siya. Well then, that answers my question. Loud and clear. Mahal mo nga si Eric. Mas mahal mo siya kaysa sa akin dahil hindi mo ako sinasagot. Sa 10 taon na kasal ako kay Vincent, I never wanted for anything. Kahit anong gusto ko, binibigay ng asawa ko. And because of that, I stopped wishing. Pero nung gabing yun, pagkatapos kong pagtaasan ng boses ang asawa ko, I made one. Hiniling ko na sundan ako ng asawa ko para amuin. Nangako ako sa sarili ko na kapag sinundan niya ako, na kapag inamon niya ako, at mangako ulit siya na ako na lang ang mamahalin. Kahit masakit, I would accept him and try even harder to fix our marriage.
Pero lumipas ang isang oras at hindi ako pinuntahan ng asawa ko. Hindi siya dumating. Hindi niya ako inamo. Sa akin nga napunta si Vincent, pero wala na sa akin ang puso niya. Hello? Lali, yeah, is this a bad time? Hello? Lali? Okay ka lang ba? No. I'm not okay, Paul. Wow. Malaman yan ah. Is it something you want to talk about? In person? Kids! Kids, ingat kayo. Huwag tumakbo sa hagdan, oh! Manang, pasabi kay Lali, ready na yung mga kids. She's not here, Vincent. Umalis ng maaga ang asawa mo. Hindi na naman nagsabi kung saan siya pupunta. Lali! Para sa iba, it can be as simple as a change of location, seeing a nice view, para may makita kang liwanag amidst all the darkness inside. Which paths to cross, and it never tells why.
You know what I think, Lali? Kaya kayo nahihirapan ng husband mo na ayusin problema niyo. Kasi kayong dalawa lang ang nag-aayos nito. Paano nyo makikita ang bigger picture? What you guys need is a support system. Kailangan nyo i-bring in ang family niyo dito to weigh in this problem. Maganda ang suggestion mo, pero hindi alam ng parents ni Vincent ang tungkol sa kanya. Yun lang isa pang problema dyan. So, ibig sabihin sa'yo lang siya nag-out? Ano yun? Sa'yo lang siyang papakatotoo? Kailangan nilang malaman totoong problema ninyo. Kailangan nilang malaman totoong pagkatao niya. Para matulungan nila kayo, Lali. Lali, look at this way. Right now, nasa opposite sides kayo ng coin. You are seeing one side, and he's seeing the other. Kahit magpalit-palit kayo ng tinitignan, you're not seeing whatever it is at the same time. Kaya Lali, hindi talaga kayo magkakatugma at magkakasundo. Alam mo, Paul, I never pegged you as a psychologist, ha? Well, I took up psych nung college, pero hindi ko tinapos. Ano nang trabaho mo ngayon? Sorry. Masyado kasi ako nakasenter sa problema ko. Wala man lang akong inalam tungkol sa'yo. Wala kang Lali. Understandable naman kung bakit eh. Anyway, right now, nagmamanage ako ng RTW clothes. Mga ready-to-wear, supply kami sa mga malls. Ng mga damit. Yeah, mostly for girls, but yes. No, wait lang Lali. Alam ko yung iniisip mo Lali Dobading. Family business namin to. Nag-iisa ako lalaki sa family namin. After mawala yung parents ko, ako na nagmana ng business. Sige. Anyway, kailangan ko nang umalis. I know. Why don't you come with me? May route kasi ako actually. Pupunta ako sa malls to check our supplies. Having grown with sisters, alam ko naman, very therapeutic sa girls yung pagpupunta sa mall. So... Self-therapy. Yan ang kailangan ko ngayon. Usually, shopping sa mga babae. But if it's not the end, you see for you and me, then maybe I don't understand my destiny. But for this time, while you are still this close to me, I hope that you will see love that never forgot. At the end, we both decide what to do with our lives. Therapeutic din if you could be with someone na hindi ka huhusgahan kahit ano ka pa. Then you know we were meant for Kaya masaya ako na nakilala ko si Paul. I hardly know him, pero somehow, napapagaan niya ang problema ko. With good company and therapeutic shopping spree, walang reason para hindi ko makalimutan ang mga issues kahit sandali lang, right? Pero mali ako. For the first time after I married Vincent, maski ang pagsha-shopping, wala nang source of happiness para sa akin. But if it's not the end, you see for you and me, Hey, then maybe I don't so ano? Wala ka ba nagustuhan? Gusto ko na umuwi. Yeah, alright then. Sumama tayo sa kotse mo. hope that you will see love that never for a while. At the end,
At ang dating akala ko na kilalang kilala ko suddenly became a stranger to me overnight. And if you find that your heart's still with me, then you know we were made for more than just a while. My choice to know you. Staying here is a choice I can pay Eric? with all my life. But if it's not the end, you see for you and me, then maybe I don't understand my Huwag mo na tuloy yung kotse mo. Hinatid ng tao ni Vincent pagkatapos makuha yung duplicate key. Thank you nga pala ha. No, don't thank me, Lali. Sobrang nagusto ko yung company mo. And masarap kang kausap. I really have to thank you, Paul. Kung alam mo lang kung paano mo ako natulungan. Hindi lang tayo nagkakilala, but I can safely say na mabuti kang kaibigan. Ikaw din. Sana next time na magkita tayo, hindi ka na umiiyak. Sige, I have to go. Thank you. Eric, kamusta ka? I'm sorry for asking that question. I really do hope you're okay. I'll be okay, Vince. Ikaw, kamusta ka na, bro? We're on the same page, Eric. Not okay. Trying. We're trying to be okay, Lali and I. That's good. I heard from your mom na nawalan ka raw ng trabaho. I resigned. Magkaiba yun sa nawalan ng trabaho. Of course. Still, I'm really sorry for what Lali did. She wasn't thinking straight. Trabaho lang yun, Vince. Hindi yun yung pinakamasakit na nangyari sa akin. But it's okay. Anyway, I really need to go. And though it wasn't my choice to know you, staying here is a choice I can pay with all my life. But if it's not the end, you see for you and me, then maybe I don't understand my destiny.
decide what to do with our lives. And if you find that your heart's still with me, then you know we were meant for more than just a while. But if it's not the end, you see for you and Oh! my destiny. Tama na, Eric. This is so pathetic. Close to me, I hope that you will see love enough for more than just a while. Was it my choice to know you? Staying here is a choice I can make with all my life. But if it's not the end, you see for you and me, then maybe I don't understand my destiny. But for this time, while you are still this close to me, I hope that you will see love enough for Evening. Ay, Hi, Vincent. Oh, kumain ka na dito. Saan ka ba galing kanina, Mami? Nakipagkita sa friend ko. Ikaw, saan ka galing? Work. Really? Sino bang friend yung minit mo? Si Vicky? Bago ako umuwi dito, dumaan ako sa office ninyo. Hindi ko nakita doon ang kotse mo. baka naman may dinaan ng kliyente lang, Vincent. Kaya huwag kang mag-isip kung ano, no? Sorry po. It's okay, Lali. Kasi naman, Vincent, pag aalis ka ng office, dapat lang tatawagan mo ang asawa mo so that hindi siya nag-iisip ng kung ano-ano at hindi kayo nagkakaproblema. What problem? May problem po kayo ni Daddy? Diego, di ba lagi ko sinasabi sa inyo na huwag makikisali sa usapan ng matatanda? Mami, matanda na po ako. Po, Jeff. Maniwala ka sa alam mo. Hindi ko pa naintindihan yan. Han, si Sandro, naimbito mo na ba? Not yet, but I will later. Sandro. Yeah, yung pinsan mo. In-invite ko siya sa celebration ng anniversary namin ng daddy mo. Eh, yun po ba yung pinsan ni Vincent na gay? Ba't inimbitan niyo pa? Yun nga sinasabi ko sa mami mo eh. Ang tigas ng ulo. He's also family. Kaya dapat lang, i-welcome natin siya dito after all these years. Bakit ayaw mo siyang imbitahan, Vincent? Ayaw mo bang makita ulit ang gay cousin mo? Kayong bahala. Kung ako, ayoko. Kaya lang ayoko mag-away kami ng mami mo eh. Pero, huwag lalandi-landi dito sa Sandro yan. Bakit, Vincent? Ayaw mo na? Yes, Dad. I'm done. I smell trouble. Ay, Han, hayaan mo sila. Kain na kayo ng kain. Well,
Ngayon, alam ko na kung kanino ka nagmana. Tumulad ka lang pala sa pinsan mong bakla. Go ahead, Vincent. Go right ahead. I don't want to do this anymore. Why can't we just go back to the way things were? Ayusin na natin lahat ng problema natin, please. Hindi ko kaya ng ako lang. Kailangan natin ng tulong. Hindi natin kaya ng tayo lang, Daddy. Who can we turn to for help? Sa parents mo. You have to come out sa mommy at sa daddy mo. I need you to tell them that you're gay para malaman nila ang problema natin. Hello, good evening. Thank you for calling. Who's this? Hello, Iha? Nandiyan ba si Sandro? Ang Tita Elaine niya ito. Tita Elaine. Hello po, nakakagulat naman po kayo. Kamusta po? It's been a long time, Tita. Ay, it has been too long kung ako ang tatanungin mo. But anyway, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I'm just extending an invitation para dun sa 32nd wedding anniversary namin ng Tito Armando mo. Hello? Are you still there, Sandro? Tita, di ba? Akala ko po ba ban po ako sa lahat ng family events? What's past is past, Sandro. Let's not bring it up anymore. Alam po ba to ni Daddy? Of course, ipinaalam ko sa kanya na iniimbita kita. And he gave his blessings. Sa kanya ko nga nakuha yung number mo eh. Oh, so, are you coming? Yes, Tita, I'm coming. Thank you for inviting me. Okay. Bye-bye. Lali, no. Kailangan malaman nila kung ano ka para matulungan nila tayo. Maiintindihan nila yun. Susuportahan nila tayo. Are you out of your mind? Lali, di ba sabi ko ayoko maibang manghimasok sa problema natin. Tapos ngayon, damay mo pa parents ko. Dahil hindi nga natin kaya na tayo lang. Vincent, hindi sila naiiba sa atin. Itong problema natin, nag-uugat lang sa'yo dahil bakla ka.
This is an issue about you and about you as their son. Nga eh. Tapos gusto mo ipahiya pa ako sa kanila. Gusto mo pasamain ko pa loob nila. Gusto ko lang ng tulong, Vince. Hindi natin kaya ng tayo lang. Kailangan ko ng tulong. Oh, ano? Nagkausap daw kay Lisandro. Kumusta daw naman siya? Well, we didn't really get to talk that much, Kuya. But the good thing is, nag-confirm siya that he will attend. He promised, so expect to see him here tomorrow night. In that case, I don't think I can still go. Kuya naman, you gave me his number, so I'm sure you want to see him. Mag-attend na kayo, Kuya. Sayang naman si Sandro. Tulungan natin siya. Elaine, hindi ko alam kung paano ko siya haharapin ng maayos. You have no choice but to face him properly dahil nakakahiya naman sa mga mag-a-attend kung babastusin mo siya dun sa event. Bakit ba naman lagi pa siyang isang bakla? Confused lang yun noon. Kaya naging bading na talaga kasi nilayuan natin. You shut him off completely. But you know, if we accept him, I'm sure magugustuhan niyang magamot niyang kabaklaan niya. Eh, hindi ba yun naman ang gusto mong mangyari? Sige. I'll see you tomorrow. Thank you, Kuya. Wala lang parents ko, Lali. Kaya please. Please, huwag mo na akong pilitin. Because I'm not gonna do it. Akyat na ang mga bata. Tama na muna ang bangayan. Ano ba itong isyong sinasabi mo, Lali? Kay Vincent, baka gusto niya pag-usapan natin.